Ningning, Pasensya na. Naiwan ka mag-isa sa ating kasal. Nadadaanan na napakaraming hindi magagandang bagay. Ngunit ikaw, ay patuloy na matatag sa pagpili sa akin. walang problema. Hihintayin kita hanggat kailanman. At kung hindi ko makita, Siguradong hindi ko nagawa ng sapat na mapanatili ka sa aking tabi. Habang iniisip mo ang iba, 5 taon, 10 taon. Kahit hindi kita mapukaw sa mga taong ito, o kahit mas matagal pa, nasa akin ka na. Ayos lang si Mr. Ken. Hindi na ospital. Talaga? Ang babaeng ito, hindi nakipag-away kay Mr. Ken. Kumain siya ng utak ng baboy at naging matalino. Oo, medyo mahirap. Mahirap? Kung mahirap, mag-isip pa ng paraan. Mas matalim ang patalim sa pagpatay. Noong araw, maswerte ang batang yun. Sa napakalaking aksidente, nakaligtas pa rin. Ngayon, hindi na siya kasing swerte. Sasabayin kong kontrolin ang buong pamilyang Ken. Ginang, ito'y lahat na inihanda ni Mr. Ken. Nasa silid aklatan siya at ito espesyal na inihanda sa'yo. Kumain na po kayo. Ate, bakit ang tagal mong sumagot? Kung ayaw mo, huwag ka nang tumawag, disturbo ka. Teka lang, meron ko napakalagang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Si Kuya Shizu ay tinakpan ng sako at pinagsasasaksak. Ate, sino kayang taong ito? Hindi ko alam. Marahil ang Diyos ng katarungan. Si Shen Kenyen, lahat sila lumipat na mula sa pamilya Shi, ngunit hindi pa rin mapakali. Gusto pa rin ipasok sa isip ko at sira nilasyon namin. Ate, nung narinig ni Kuya Shizu ang sinabi ng iba na huwag lumapit sa asawa ko, sabi mo, baka ba ginawa yun ng bayo ko? Posible. Si Kuya Shizu, palaging sinisigang pangalan mo. Ate, dahil sa lakaran ninyong relasyon, pumunta ka na at silipin siya. Ano? Nasaktan si Shizu? Saan siya nasaktan? Seryoso ba? Ganito na lang. Ipadala mo agad ang address sa akin. Pupunta ako. Ginang, aalis ka ba? Bago ko aalis, ipaalam mo muna sa kanya. Naniniwala siya? Noong una ay matigas ang ulo, pero nang marinig ang pangalan mo, agad na durong puso niya. Sabi niya, pupunta siya agad. Ay, alam ko na mahal niya ako. Matigas lang talaga ang kanyang ulo. Gusto lang niya sanayin ang aking atensyon. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Kahit ganun ka, kapag pinapaligay mo siya ng konti, ayos ng lupa sa Shanxize. At kung magpapawalag pa sa ni Ken Hiye, malaking kompensasyon ang makukuha. Magkakaroon ka ng pera para mag-invest. Gising ka na? Anong tinatago mo? Wala naman. Titingnan ko lang, Huwag ka nang maglaro.
May kailangan ako sa'yo. Anong kailangan mo? Ningning, alam ko na may buwang pa rin ako sa puso mo. Ano ba ginagawa niyo? Hindi niyo pwede saktan si Ningning! Anak ako ng pamilya Shen! Kung sasaktan niyo ako, hindi kayo mapapatawan ng pamilya Shen! Maghintay lang kayo! Bukas, mamamangkarote kayo! Ipapakulong ko kayo! Ningning! Kayo! Nakita mo ba? Na sinaktan kita? Para patunayan sinasabi mo, pwede rin naming ulitin na saktan ka pa ulit-ulit. Wag! Wag! Kahit ano ka man, hindi ka pwedeng manakit ng tao. Pero, wala naman ditong CCTV. Hindi ba? Mr. Shin, talagang medyo excited ako kung paano mo pa iiralin ang pagbagsak ng pamilyang Kin. O ganito, tatawagan ko ang papa mo para tanungin ang kanyang anak kung ano ba talagang gusto niya para pabagsakin ang pamilyang Kin. Mr. Kin, nagbibiro ka lang hindi ba? Nadapa lang ako habang naglalakad, hindi sinasadya. Nadapa lang. Sige, aalis na muna kami. Kinhige! Balang araw, maghihiganti ako sa'yo! Sa kakayahan mo ngayon, imposible na mapabagsak mo si Kinhige. Sobrang imposible. Pero pwede kitang tulungan. Ate, tumating ka na. Matagal ka nang hinihintay ni Shizu. Bakit ka nandito? Sige, aalis na ako. Talaga bang paborma si Mr. Ken? At pumayag na ipas ng lupa sa Chensi? Tama. At libre pa. Ipakita mo nga sa akin. Anong ginagawa mo? Ate! Anong ginagawa mo? Pinupunit mong kontrata! Alam mo ba, nakumbinsi ko na si Ken Hie na ibigay mo ng lupa sa Chensi sa'yo. Nakaayos ng kontrata. Pero ano bang ginawa mo sa akin? Maganda kong kapatid. Sadya mo kong tinawagan. Sabi mo, palagi mong binabagat ang pangalan ko. Hindi sinasadyang narinig ni Ken Hie. Nagalit siya. Kaya ngayon, ay ayaw na ng pumirma. Kaya nabigo ang aming plano. Pwede mo pa ba siyang hikayatin? Ningning, para sa akin... Pasensya na. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Pero, wala nang magagawa pa. Pwede ba yun? Si Ken Hie, laging sumusunod sa kanya. Binibigyan ang lahat ng gusto niya. Hindi ba dahil sa'yo? Dahil sa'yo malandi ka! Sinaktan mo ako! Kung hindi mo lang siya tinawagan, sana hindi nagaling si Kinhige. Hawak na natin ng kontrata. Huling hakbang na lang. Nasira lang lahat dahil sa'yo. Kaya naman, ginagawa ko to para sa'yo. Kapag pera at kapangyarang nasa harap, kahit sino pang kaalyado ay pwede rin magkaaway. Kung sina Shen Shizu at Shen Kinyan ay bida sa nobela at ganito ng katalino, bakit pa ko susunod sa kwento? At gagawin ang hindi maintindiang mga bagay. Ako, walang sinuman makakontrol. At si Shen Kinyan ay siguradong magbabayad para sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya Shi at sa akin. Tumigil ka sa pag-iyak. Yung kondisyon mo dati, pumapayag ako. Masayang kooperasyon. Ningning, anong skincare na ginagawa mo kamakailan? Ang ganda ng kutis mo. Bukod sa kapangyarihan at pera, siguro may lalaki rin, malakas na pampalusog. Talagang natutunan mo na kay Ken Hie ang driving skills. Pero, narinig ko may tinatanggi si Ken Hie na first love niya.
At narito siya mismo. Ako. Kung ikaw ang kanyang tinanggihan ng 10 taon, pwede rin itong ipaliwanag. Bakit parang patay na patay siya sa'yo? Pero may problema. Ikaw ba nung bata ka ay nakaligtas sa buhay niya kaya tapat siya sa'yo? Oo nga. Paano pwede may isang tao na kahit anong mangyari sa akin ay minahal pa rin ako at handang gawin na walang kondisyon? Dati pa ako na-curious, pero ang comment section hindi na ipakita. Nung araw na pumasok ako, ang kaba niya parang natatakot na mahuli. Hindi alam ko nang tinatago niya. Ang mesa na ito! Ang mesa na ito hindi matatag. Kailangang palitan. Nakita mo ba? Anong nakita? Yung sinabi mo? Nagsusulat ka pa ng diary? Hindi yun sa akin. Gusto mo bang malaman? Lahat sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam kung ano mang nasa loob. Ang alam ko lang, ngayon, parang nagmamahalan tayo ng maayos. Hinhingi! May problema! May nangyari sa lolo mo! Ha? Tigil! Tigil! Ay, yung madam, anong ginagawa mo? Marami ito. Mga tira-tira lang ito. Sa pagkain ni Lolo, ikaw naghanda simula noon. At ikaw, bakit mo nilagyan ng lason pagkain ng Lolo ko? Anong binigyan ng lason? Yang madam, ano bang sinasabi ninyo? Ako, araw-araw ganitong oras. Ang ginagawa ko lang ay magtapon ng basura sa kusina. Kung minsan, basta iniipon lang para pagkain ng aso sa bahay. Paano ko pa nalagyan ng lason? Sabi sa comment section, ang pagkain daw ni Lolo ay nilagyan daw ng lason. Ngayon, pinaghihilaan kita na nilagyan ng lason sa pagkain ni Lolo. Kaya ang mga ito, dadaling ko para i-lab test. Yang madam, matagal na ako nagtatrabaho sa pamilyang Ken. Paano mo masabi na naglagay ko ng lason sa lolo mo? Kung malang hinala ko, ako ang aako sa lahat ng responsibilidad. Pero kung totoo ang ginawa mo, pag-isipan mong mabuti, paano ipaliwanag sa pulis ang nangyari? Bawal ang matamis at mamamantika. Siguradong may lihim na nangyari, kaya sa ganitong maikling panahon, may naglason sa pagkain. Dapat kilala niya ang taong ito. At alam ang lumang bahay ng Ken, dahil sa gamot ng gumawa ng kalokohan, ngayon sa pagkain naman, mas madalas pa ang kilos. Ito bang tinatawag na butterfly effect? Dahil sa pagbabago ko, buhay pa si Lolo, kaya hindi na makapaghintay ang nasa likod nito. Kumusta si Lolo? Kontrolado muna siya. Ang dami na nangyari ngayon. Umuwi ka na muna at magpahinga. Sasamahan kita dito. Sige. Kinige. Si Lolo ay nalason. Huwag mo nang alalahanin kung paano ko nalaman. Dati sa gamot. Ngayon ganun din. Kinaya lang ang pamamaraan. Nag-alala ko kay Lolo. Ningning. Salamat sa pag-alis mo ng maling direksyon na iniisip ko. Yung gamot dati, matagal nang nailagay. Matagal na itong plano na ginagawa nila. Hindi lang ito lahat. Nag-alala ko sa kanilang target. At pati na rin ikaw.
Noong araw, nagdadrive ang papa ko kasama si mama sa bakasyon. Tapos biglang nagkaproblema ang kotse. Nawasak ang kotse. Si mamang nabuwis ng buhay para may ligtas ako. Kiniye. Palagi kong pinaghihinalaan na sinadya ang aksidente noon. Sinasabi nilang brake ang may problema, pero ang report ng kotse ay normal naman ang lahat. May naisip ako. Sige. Kakausapin ko ngayon ang pinaka-top medical team para pumunta. Delikadong kalagay ni Lolo ngayon. Mananatili ako dito kasama siya mamaya. Sige, salamat sa'yo. Kailangan kong walang lago sa pasyente. Anong gagawin mo? Hulihin niyo siya! Hulihin mo siya! Nasaktan ka? Huwag mo siyang pabayang makatakas. Walang problema, hindi siya makakatakas. Una kitang aalagaan. Aray, Dahan-dahan lang! Pasensya na. Hindi ka dapat nadamay sa gulo. anong sinasabi mo? Pamilya tayo. Kung may problema, sabay nating haharapin. Manatili ako sa ward para mabawasan ang alertis ng kalaban. Sayang lang. Ang katulong, isa lang siyang tauhan. Agad na kumalat ang balita na maluba ang kalagayan mo, Lolo. Kaya nagpadala sila ng tao para subukan ka. Siguro, alam na nila ang tungkol sa pamilyang Kin. Walang iba kundi iilan lang sila. May napili na. Asawa ko, ang talino mo talaga. Mr. Shen, narinig ko ang iyong Shen Group kakabulang ng isang manor. Ang proyektong iyon ay aabot sa 10 bilyon. Mr. Shen, sa mura mong edad, ang galing mo talaga. Bakit may oras si Ginong Kin dito? Narinig kong kamakailan lang si Ginong Kin Sr. ay hindi maganda ang kalusugan. Wala kayong dapat ipag-alala. Nung sirain mong lote sa West City, hindi mo ba inakala na makukuha ko ang mas maganda pang proyekto? Kailangan ko ng pasalamatan ng ate ko para makabalik si Kuya Shizu sa Shen Group at mapansin si Mr. Shen. Sobrang humahanga talaga ako sa matatag mong pag-iisip kahit sa ospital. Pinahirapan kayo ng sobra. Ngayon, nakaka-picture ka pa rin sa kanya. Bakit hindi ko namagit noon? Parang sanay ka na sa pagiging bobo. Si Kuya Shizu, pinapainis mo lang siya. Kaya ko rin bang painisin ka ngayon? Pwede mo po siyang sampalin ulit? Mr. Kin, ang proyektong ito tantang bilyon. Kung sabihin mong itigil, ititigil na. Hindi ka ba natatakot na ang Kin Group ay tuluyang matalo sa'yo? 100 bilyon lang yun. Gusto lang ng asawa ko maglaro. Kung gusto pa niya, dagdagan natin. 20 bilyon pa. Masyado pang kaunti. Ito ang Pollock Rose Manor. Simula sa 50,000. ₱50,000! Hindi mahalaga kung sino man sa inyo ang magbid. Mas marami lang ang presyo, hindi ka konti. Dahil ang aking babae, mahilig sa rosas. Ang painting na ito ay espesyal para sa kanya. Hindi masarap ang pagkain dito. Pag uwi natin mamaya, magluto ka na ng noodles para sa akin, okay? Sige. Ningning, palagi mo bang gustong pumunta sa Clervy? Isa yun sa mga kilalang lungsod ng rosas. Puno ng lahat ng klase ng rosas na gusto mo. Patawarin mo ko.
Hanggang sa mawala ka sa akin, nalaman ko lang kung gaano ka kahalaga sa akin. Ang oil painting na ito ay simpleng love letter lang. Gusto kong dalhin ka rito para magkita mo ito ng personal. Handa ka bang bumalik sa aking tabi? Ang tate na pakawala na. Sigurado ko bang hindi ito tama? Paano kaya mo gusto ni Shensizu ang ganitong malupit na babae? Ako lang nagmamalasakit sa bilin. Pinapasok ko sa best character. Shensizu! Ano ba talagang gusto mong palabas? Alam ko, na noong nakaraan, sinaktan kita ng sobra. Pasensya na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Dapat ang isang rosas ay pinoprotektahan ng pagmamahal. Mula ngayon, lahat ng pangako ko sa'yo, aking tutuparin. Kasama na ang castle wedding sa Clervy. Kung gusto mo lang. Wow! Mr. Shin, malaking proposal ito pero may asawa na siya. Hindi mo alam, si Ginoo Shen at Binibini Shi ay child sweethearts pala. Si Kenhie lang ang nagkialang at inalong pag-ibig, pansamantalang business marriage ang dalawang pamilya. Ang swerte ni Binibining si ngayon. Nagloko ba si Kenhie sa galit? O baka dahil sa kamakailan kong pagtuturo, nakita ko, nagkaroon ng resulta para nakapaghalo ng isip ng tao. Yung seryoso, wala namang sinasabi. Ningning, Bitawan mo ako. Kami ay inimbitahan sa charity dinner na ito. Maganda pang pakiramdam ko noon. Tapos bigla kang sumulpot at binulsaw ako ng pera. Hindi mo ba naiisip na mas mayaman ka pa kaysa sa asawa ko? Bukod pa doon, wala lang akong damdamin sa'yo. Ang mahal ko na ngayon ay ang asawa ko lang. Ningning, hindi ka isang rosas na pinalaki sa greenhouse. Hindi dapat ka ikulong. Kailangan mong lumaya at masiglang lumaki. At saka, Mr. Shin, ikaw ay nakaraan na. Huwag ka nang makialam pa. Kakatapos ko lang mag-CR. Saan napunta si Kenhie? Sherman Liang, may gusto ka bang sabihin sa akin? Dati sa opisina, hindi maayos pag-usapan yung lupa sa West City. Talaga bang hindi mo na i-develop? Kilala ka ni Uncle Yang mula pagkabata. Alam niya rin na ang desisyon mo ay tiyak na pinag-isipang mabuti. Pero yung lupa sa West City ay para sa economic development. Nasuring na doon. 2 taon lang. Siguradong kikita. Sige na nga, tatawagan ko siya. Ningning, may sasabihin ako sa'yo. Ibalik mo ang cellphone ko! Shensizu, kung ganyan ang pakikitungo mo, walang kwenta. Gusto ko lang naman pakinggan mo ko. Wala tayong dapat pag-usapan. Iyon ay dahil hindi mo pa talaga ako lubusang kilala. Baka nga, mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Halimbawa, ang ginagawa mo ngayon, hindi lang basta para makausap ako ng ilang salita. Sa charity dinner ngayong araw, maraming tao roon, pero sino ba nagkukubli sa sulok? Parang paparazzi at nagtatago. Kung lumabas yung malalapit naming laraw ni Shensizu, kasama yung nangyari sa auction, maapektuhan malaki ang pamilya Ken sa palabas ng yon. Ningning, talagang... Tulong! Ano nangyari? Ano may nangyari? Kuya Shizu! Anong ginagawa mo kay Kuya Shizu? Baliw ka ba? Kuya Shizu, ayos ka lang ba? Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo na siyang hanapin. Kung sila'y magtutulungan, si Shaking Yin ay hindi mawawala sa eksena ang pagmamahal ni Shensizu sa akin at ang pagtutok niya sa akin. Ngayon, lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Shensizu at ang paliwanag ni Shensizu ngayong gabi ay iba sa dati niyang pagkikipag-usap sa akin sa nakarang mga alitan. Kung gawin ko man ito para mapagaan ang loob mo, gagawin ko lahat ng kaya ko. Kuya Shizu! Lahat ng ito ay utang ko sa kanya. Nagkaya niyang gawin niyon? Ay dahil may nakaturo sa likod niya? Ayon sa lirika ng nobela, sa puntong ito,
dahil sa diborsyo, ako'y kinulong ni Kenhie ng mahigit kalahating taon. At sa kalagitnaan, hindi na ako tumigil sa pag-iingat. Binigyan ko siya ng season ng maraming magaling ng Ken Group para mabilis niyang masakop ang merkado. Ngayon, kung hindi ko tutulong si Shensizu, makakabangon pa rin siya. Ang kakayahan ng taong ito, malayo sa talinong hangal na bida. At ang pagbabalik ng dating relasyon namin ni Shensizu, direktang nakaka-apekto kay Kenhei at sa Ken Group. Hindi ba sila mismong naaapektuhan? Kaya ang huling target ng taong ito ay ang Ken Group. At sa loob nito, may isa pang nakatagong malakas na kalaban na umiiran. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya lumalabas? Baka dahil sa akin? Ningning, Kenhie, kung dahil sa akin, may mga nabagong pangyayari. Parang butterfly effect. At naging mas delikado para sa'yo at sa Ken Group. Pagparatangan mo ba ako? ang Kin Group at ang posisyon ko ay laging nakakapangamba at nakakabighani at delikado talaga. Huwag kang mag-alala. May sapat akong kakayahan para protektahan ka at protektahan ang pamilya. Sapat ng abala sa kumpanya. Kung kailangan i-verify ang bagay na ito, maaari kong tumulong. Hello? Ningning, sa wakas, sinagot mo rin ang tawag ko. Kumusta ang bahay na ito? Mabuti naman. Ito ang bagong bili ko. Kapag natapos ko ng proyekto sa kamay ko, aabot na sa halos 100 bilyon ng halaga. Hindi ko na kailangan umasa sa iba para mabigyan ka ng buhay na gusto mo. Shensizu, talaga namang nagtagumpay ka. Sayang, huli na. Paano namang huli na? Hindi ko na iniintindi ang nangyari sa'yo at kay Kinhie. Basta aalis ka sa kanya at sasama sa akin. Pero, binigyan ako ng Kenhie ng maraming pera. Puno ka naman ng pagmamahal ko. Shizu, paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo ko nahanap dito? Hindi mo sinabi sa akin. Bumili ka ng villa para lang itago mo ko sa marayang bahay. Ngayon, meron ka ng ibang katuwang. Kaya gusto mo kong itaboy. Kung magsasabi ka pa ng konti, malalaman ko na kung sino talaga nasa likod ni Shensizu ang totoong hangal. Anong sinasabi mo? Ikaw at ako ay kasunduan na sa papel. Sa puso ko, siningning lang. Nag-utos sa'yo? Hindi ba? Siya ba nag-utos na akitin ka? Ningning, nakikita mo naman ang aking saloobin. Hindi ko gusto si Shikinyin. Sasagutin ko lang to. Dumating si Shining para makita ako. Maayos ng lahat. Pinanatili ko na siya sa filang magdamag. Bukas, babagsak ang stock ng King Group. Doon tayo bibili ng marami para sa boto. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakalabas. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw! Kung hindi siya susunod, wala na siya. At makakamit pa rin natin ang reunion. Huwag kang tumakbo! Huminto ka! Hindi mo naman talaga iniisip na wala kong paghahanda, hindi ba? Hawakan siya ng mabilis! Bilisan niyo!
Galit ka pa rin ba? Ngayon sobrang tapang mo na. Nakukuha mo nang pumunta kay Shinsizu mag-isa. Kompleto rin ang gamit mo. Tiyak ka bang makakaalis ka ng ligtas? Dahil alam ko, kahit may mangyari, tiyak na ililigtas mo ko. Asawa ko. Hindi mo ba gustong malaman kung anong natuklasan ko? Kung anong nalaman ko? Nadinig kong usapan ni na Shinsizu at ng kayang kaalyansa. Nabanggit nilang Shinka, siguro gusto nilang gamitin ang kumpanya para bumili ng mura. Ang boses ng tao ngayon, medyo magaspang. At habang nagsasalita, narinig ko ang tunog ng metal na pinipindot. Parang paunti-unti. Parang lighter. Siya yun. Namatay ang matandang Ginoo at ang kabiyak niya dahil nag-away sa lumang bahay at nawalan ng malay. Pagdating sa ospital, patay na siya. Ang CEO ng Kin Group, si Ken Hye, at ang asawa niya si Shining ay nagdiborsyo. Si Shining ay lumabas ng walang anuman. Pagkatapos, sinalaki ng Ken Group ang pamilya Shi. Sa loob ng wala pang isang buwan, nasa bingit ng pabagas ang pamilya Shi. Mr. Zhao! Bini, ayos lang ako. Alagaan mo ang matanda. Hindi pa siya ganap na gumaling. Papa, Ning, ang hirap ng ating pamilya. Ganyan ang natratuhin ng pamilya si. sinisisi nila ako na akong pumatay kay Lolo. Pero malinaw na sobrang ginawa lang pang-aabuso. Pero ang pamilya si, sila, Ginoo! Bumagsak ng pamilyang Shi. Si Shi Gukyang ay naspital na. Hindi na kayang bayaran. At ngayon, nagdiborsyo na sina Shining at Ken Hye. Silang dalawa ay hiwalay na. Natupad na ang aking layunin. Wala na siyang silbi sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit bumalik siya sa akin, sa oras na yun, ikaw nang pipiliin ko. Nangako siyang kapag nakuha ng Kin Group, ang lupa sa Shenzhen ay akin pa rin. Hindi magtatagal. Maaari ko nang madungisin si Kin Hye. Shizu, alam ko na. Tiyak na ikaw magtatagumpay. Sa mga kasosyo ko, palagi akong bukas palad. Ang ipinangako ko sa iyo, ang lupa ng Shenzhen. 500 milyon? Parang proseso lang to. Babalik sa ibang proyekto para magpantay lang. Sige, tama ang sinasabi ni Mr. Liang. Pumirma ka na. Sino nagpapastay sa inyo dito? Lumabas kayo, tamang timing mo. Balak ni Mr. Liang ibigay sa akin ang lupa ng Shenzhen. Walang pahintulot ko? Sino ang nagpatuloy sa kontrata sa kanya? Ang Kin Group ngayon ay hindi na kailangan ng iyong pahintulot. Kin Hye, hindi mo ba alam? Ang may kontrol sa Kin Group ngayon ay si Mr. Liang. Liang Jun, kahit wala ng lolo ko, hindi mo kayang pamunuan ng Kin Group. Nung buhay pang lolo mo, maayos ka pa. Pero ngayon, lahat ng board members ay mga tao ko na. Dahil sa mga nakaraang iskandalo ng diborsyo na nakaapekto sa Kin Group, lahat ng board members ay bumoto at tinanggal ang posisyon mo bilang CEO. Mula ngayon, mapupunta ka sa marketing bilang maliit na supervisor. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa pangalan ng lolo mo, bibigyan pa rin kita ng makakain. Kaya pala ang taong madalas kumilos sa likod ng Kin Group ay ikaw pala. Ay pinagtulungan namin ng lolo mo!
Kung bakit napunta sa'yo, wala kang karapatan. Ngayong wala ng lolo mo, dapat ay akin na. Ang taong naglason sa lolo ko ay ikaw rin. Ikaw ang dapat mamatay. Kinhie, hindi mo ba inakalang aabot sa araw na to? Ikaw, hindi mo akalain, hindi ba? Kung luluhod ka sa harap ko, maaari ko sanang ibigay ilang bilyon sa'yo. Mr. Liang, mukhang nabaliw na siya. Kung masaktan ka, hindi maganda. Baka dapat na lang dalhin sa mental hospital. Sasagutin ko pang bayad. Kinhie, kung gusto mong pilitin akong mawala, sabay na tayong malulugmok. Ang mga tao ko, nagkita si Mishi sa pintuan, nagalit na galit, kaya inibitahan siya papasok. Anong pakiramdam nang mamatay sa kamay ng minamahal mo? Ha? Ang pag-ibig mo sa kanya, pero pagkupuot niya sa'yo, ang hina mo talaga. Bakit? Pero mabait sa yung lolo ko. Katulad ka lang ng inutil mong ama, magandang pinagmulan lang ang naipamana. Ang Kin Group, na tayo mismo nagtayo. Taon-taon, malit lang ang hati. Kung ganun, kukunin ko na ang buong Kin Group para makasama niyo ang buong pamilya. Nagkikilala mo na? Tama. Ito ang ama mong inutil. Sinong hahadlang sa akin? Aalisin ko siya. Ang aksidente noon, ikaw din. Tama. Ako nga. Naglagay ng sabit sa kotse. Kahit ang lolo mo, hindi kaya sa akin. Mas lalo ang papa mo. Anong karapatan mo? Mag-relax ka lang. Ang Kin Group, simula ngayon, ay akin ang pamilyang Yang. Medyo maaga ka pang maging masaya. Medyo maaga ka pang maging masaya. Hindi ka pa patay? Nagkunwari kang patay? Hindi ako nagkunwari. Paano ko maipapakita ang totoo mong mukha? Sayang. Huli na! Patay na siya. Ang apo mo ay sinaksak na sarili niyang asawa. Ilang oras na lang, mamamatay na siya. Ano pa bang silbi mo kung buhay ka pa? Kaunti na lang oras mo. Hindi mo mainiisip, hindi mo na pinamumunuan ang Kin Group. Hindi yun tiyak. Hindi mo ba naiisip? Hindi pa patay ang lolo ko. Kaya rin siya. Ha? Pinapatay mo ako. Ikaw? Ha? Kayo? Hindi niyo pa ba gets? Liang Jun, lahat ng sinabi mo kanina, kabilang ang pananagkit sa aking mga magulang, na-record ko lahat. Nasa baba na din ng mga pulis. Dapat pa akong magpasalamat sa iyo. Salamat, tinulungan mo akong mahuli ang mga board members na may masamang balak. Laozu, bilisan, gamitin ang wheelchair ko. Dalhin siya sa ospital at tawagan ang direktor ng ospital. Siguraduhin mailigtas ang buhay niya. Hindi pwede lang patayin siya ng basta-basta. Masyadong mura yun. Kailangan niyang magbayad para sa aking anak at manugang. Para kay Lolo.
Itulak mo na. Ops! Shenzong, hindi pa napirma ng kontrata. Saan ka pupunta? Hindi ko alam yan. Wala akong alam. Kung gusto mo, hindi ko pipirmahan ng kontrata. Hindi mo ako maakusahan para makulong. Walang problema. Hindi ka makukulong. Pero ang pamilya Shen, maaring mapaalis sa Jiangxing. Tingnan mo lang ang Shen family kung tatanggapin pa ba ang anak na ganyan. Anong sabi mo? Kumusta? Magaling ba akong umarte? Medyo kulang. Medyo kulang, hindi ba? Ibalik mo ang pera sa akin! Shensizo! Ito ang pinaghirapan kong pera! Ibigay mo sa akin! Huh? Ang mga binipresyaryo ay akin na lahat? Oo. Ang buong ari-arian ay ibinigay sa akin? Pati mga tao ay iyo rin. Sa buhay na to, handa akong maging alipin para sa aking asawa. Inaanyayahan ko ang asawa ko. Magpapaliwanag ako. Sa kabuuan, meron tayong mahabang panahon. Maaari mong ipaliwanag ng dahan-dahan